Hello mga B, ayan. So for today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko or yung process ng registration ko, kung paano ko nakuha itong, ayan, dalawang form lang ang kailangan kong i-file. Yung isa is quarterly and yung isa naman is annually. So B, ito lang. Tinarget ko talaga yan na dalawang form lang ang gusto kong i-file kasi ayoko na masyadong madaming ginagawa. So, ang pinili kong tax rate is 8% and non-VAT ako since hindi naman umabot ng 3 million yung sales ko last year. And feeling ko this year, hindi pa rin naman siya aabot. So, carry lang. So, before ako magpunta ng BIR para magpa-register nga nitong aking COR or ng aking business is i-prepare ko muna sa bahay lahat ng kailangan kong mga papeles. So, nagprint ako ng dalawang kopya ng 1901. Ito yung application for registration. And then, nagprint din ako ng 1905. Ayan. So, para naman yun sa pag-update ng TIN. Or kung wala ka pang TIN, 1905 din yung ginagamit na form. So, registration, updates, ayan. Basta regarding sa TIN, ayan, form 1905 yung ginagamit. So, wala na ako nung, ano na yan, hindi ko alam kung saan ko nilagay yung 1905 ko. Basta 1905 yung nakalagay dito. And then, ang next na kailangan mong dalhin is yung original ng DTI mo and make sure na naka-photocopy. So, basta at least mag-secure ka lang ng 2 to 3 copies ng mga documents mo. And kailangan mo din ng valid ID. And dapat naka-photocopy din. And then, lagyan mo na siya ng signature na 3 beses. And kung wala namang address yung ID ninyo or halimbawa yung ID ninyo sa dati ninyo pang address and then yung place ng business nyo ngayon or yung address ninyo ngayon is iba dun sa may existing na ID ninyo, kumuha lang kayo ng barangay clearance or barangay certificate na katunayan na nakatira kayo dun sa barangay na yun. So, accepted naman yun. Ganun kasi yung ginawa ko. And then next is itong sworn declaration, ayan, para to sa mga online platform. So, depende sa'yo, pwede mo na rin ilagay dito yung Shopee, TikTok, Lazada. Pwede rin naman na isang kopya ng ganito para sa Shopee, isang kopya para sa TikTok, isang kopya para sa Lazada, parang ganon. And make sure na mag-secure kayo ng 2 copies. Ayan, kasi yung isang kopya is ibibigay ninyo kay BIR as copy nila. And then yung isa naman is lalagyan nila ng stamp and yun yung magiging copy mo. At yun na yung i-upload mo or pipicturean mo or i-scan mo na i-upload mo sa mga platforms. So, kung ilan yung kopya na kailangan ninyo, ayan, mag-print na lang kayo and then sulatan nyo na lang. Kasi mga B, kahit na ilang piraso naman ang ipa-notaryo ninyo, iisa lang naman ang magiging bayad niyan. So, ayun, kung gusto mo mag-avail ng 8%, magpunta ka lang dito sa number 23. Ayan, are you availing of the 8% income tax rate option in lieu of graduated income tax? Ayan, so i-X mo lang dito yung yes. Kung gusto mo na 8% ka. And i-add ko din pala na kaya dalawa lang yun nakuha ko dito, which is yung target ko nga. Ayan, so hindi ko, parang hindi ko dineclare doon na nagre-renta ako ng apartment kung saan nandun ang aking online business. Since yung pagre-rent ko dito is verbal lang naman, nakatira nga ako dito sa aking Jowawits. Ito naman, just in case lang naman na itanong sa inyo, much better na lang na hindi ninyo sabihin na nagre-renta kayo, gano'n. Kasi kapag nagre-renta kayo and meron kayo ipinakita doon na list of contract, mga ganyan-ganyan, meron pa kayong another form na kailangan tag dito parang i-file. Not sure kung monthly yon. And for me naman, nonsense kung i-declare mo na nagre-renta ka kasi hindi naman maibabawas yung bayad ng renta mo as expenses dun sa may tax na babayaran mo. Kasi kapag 8% ka, naka-base ka sa gross sales. Or yung 8% na tax is nakabase dun sa may income na pumapasok sa'yo or yung sa mga benta mo. So, kahit na hindi mo na ilagay dyan na nagre-renta ka, okay lang naman. Para wala nang masyadong additional na papeles na kailangan mo pang i-file monthly or quarterly. So, ayun, before ka magpunta ng BIR, again, ayan, uulitin ko lang yung mga papel na kailangan mo. Ayan, so, pwede mo na itong i-prepare sa bahay. Pwede ka na mag-print sa bahay. Sulatan mo na sa bahay para pag nagpunta ka doon, diretso ka na ng security guard, kumuha ka na ng number mo, and diretso na. Kasi yung iba, meron kasi mga RDO na kapag hindi pa naka-prepare or hindi pa nakapirma yung nakasulat sa
registration form yung mga applicants, hindi agad nila binibigyan ng number, parang ganon. So, para ikaw, less ka ba, ganon. Pagpunta mo ng BIR, at least prepared ka na sa lahat-lahat. So, ulitin ko lang yung mga kailangan mong dalhin. Ayan, kailangan mo ng application for registration, which is yung 1901. Mag-prepare ka ng 2 kopya. And then, kung wala ka pang TIN, ayan, magre-register ka ng TIN mo or meron kang ipapabago na detalye dun sa may existing TIN mo, ang kailangan mong form is yung 1905. And then, mag-secure ka na din ng kopya ng DTI mo. Ayan. Meron din photocopy. And then, valid ID. Pa-photocopy mo, 3 signature. And then, yung sworn declaration. Ayan. Mag-secure ka ng copy na makikip kay BIR at yung copy na ikikip mo or ibabalik nila sa'yo na merong stamp. So, ayun lang guys. Para sa mga online sellers, yung sworn declaration pala is halimbawa, nakuha nyo na yung COR ninyo, binigay na sa inyo ng officer yung COR ninyo, ayan, tanungin nyo lang sa kanya kung saan window ninyo pwedeng ipa-receive or pwedeng ipasa yung inyong sworn declaration. So, dapat mauuna muna yung COR, dapat magkaroon ka muna ng COR before ka mag-apply or before ka magpa-receive ng sworn declaration mo. And then, after nun is yung book of accounts. Ayan, so 4 yung books na kailangan mo. Ledger journal, cash disbursement journal, and yung cash receipts journal. So, yun lang. Ganun lang kung paano ako nagparehistro and kung paano naging dadalawa lang yung kailangan kong i-file quarterly and annually. So, yun lang for today's video. Bye!